Consumers are confused about their foods by Coach Jan Castañeda. Pasok po kayo. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. So, share ko lang po muna yung slide. So, ako po si Jan Castañeda, Manila, City of Manila na po ako at meron po akong nutrition clubs. Nag-share kami sa may Santa Ana, Manila. So, before Herbalife po, dati po akong negosyante, dati rin po akong kagawad. Tapos napaka-unhealthy ng lifestyle ko. Isang buong 18-inch na pizza kaya ko busin mag-isa. Pero dahil sa aksidente nakilala ko sa Herbalife, natulungan ako ng coach ko at yun nakapagbawas tayo ng timbang at gumanda-ganda po yung aking pakiramdam. Tapos ang kagandahan pa dito sa journey na to, dumating ako sa point na nag-supervisor level ako. Doon po sa supervisor level, bukod po sa nakaka-buy one take one ako sa products, ang importante po ay nakaka-attend po ako ng mga trainings. Yung mga trainings na yan na pwede lang po para sa mga supervisors. Tulad ng training tong darating na January, yung spectacular. Meron pa pong international na mga na speaker na magsasalita at tutulungan pa po kayong kaming mga coaches para mas lalo po nating maintindihan yung yung proper nutrition at yun nga mai-share po namin sa inyo. So this time may kinalaman po sa pinag-uusapan natin ay ito po yung topic for today. So bakit daw na-confuse ang mga tao tungkol sa mga pagkain nila? This was authored by Dr. Susan Bowerman. Siya po ang ating Senior Director in Worldwide Training, Education and Education. Yun po. So first, importante po ay dinedecode natin yung mga labels at saka i-debunk natin yung mga iba't ibang fads. But before that, bakit ba tayo nako-confuse? Di ba may times may naririnig kayo, iwasan nyo, magbigay tayong example, iwasan nyo yung butter. Merong magsasabi ng ganyan. Tapos meron namang magsasabi, butter is good for you. So ano ba talaga? Yun yung iisa-isay natin. So, balik po natin. Sa ang sabi po ng International Food Information Council, so or yung IFIC or IFIC, 78% daw ng consumers gulong-gulo. Yun nga yung nabanggit kong kanina, medyo naguguluhan po tayo kung okay ba tong ganitong food or okay, hindi ba to okay, kakainin ba natin to or hindi. So ayun po, almost 80%. So out of yung 8 out of 10 information, gulong-gulo po tayo. Ano ba talaga? So dahil doon, almost 60% po nagugulahan. Ano ba, kakainin ko ba to or hindi? Sabi kasi ni ganyan, okay siya. Sabi ni ganito, hindi siya okay. So actually, tayo po ang makakapag-decide niyan dahil kasi iba-iba ang sinasabi ng bawat tao. So dito, papasukan natin, tutulungan ko kayo na unti-unti nating anihin yan. Alamin kung ano ba talaga dapat. So yan nga yung pagde-decode ng mga labels. So ang sinabi ng IFIC na yan ay sabi nila ay ito yung mga healthy foods. So titingnan niyo po sa labels yung mga ito yan. Kung mayroong vitamin D, fiber, whole grains, kung meron daw protein. By the way, yung protein po natin, mas maganda po hanapin po sa plant sources dahil kasi sa plant sources po, zero or less fats po siya. Tapos importante rin po yung medyo free from artificial ingredients. Tandaan nyo na po natin yung mga artificial ingredients na yan, eventually na iipon yan sa loob ng katawan and in the future yan po magiging problema natin. Iba pang artificial ingredients tulad ng mga preservatives at saka kung ano-anong additives doon sa mga pagkain para tumagal pa
yung life ng pagkain. Tapos importante rin na malaman natin yung mga important food groups such as vegetables at saka fruits. So, yun po yung una raw na sisilipin natin. Tapos, meron din pong mga sinasabi, yung mga sa label na medyo misleading po. So, yung wording ng mga food packages, 'di ba merong kunwari, gawin natin example ulit si butter. Nakasulat doon butter tapos light, or yung let's say yung beer na iniinom ng mga mangiinom or yung casual drinkers, nakalagay light. Ano ba talaga yung light na yon? So doon po natin anuhin. So silipin po natin kung ano po yung low fat ba yan, made with whole grains ba yan, low sugar, or yun po, kailangan natin isa-isahin, hima-himain yung mga yan. So yun po yung kailangan natin malaman about yung mga nutritional labels na yan. Dahil kasi yung nutritional labels na yan, ginawa yan para, in theory, ginawa po yan para i-design na tulungan tayong mga consumers na makapagpili ng better choices. Pero usually naman tayo pag nagro-grocery, hindi naman tayo basta-basta sumisilip doon sa mga nutritional facts na yan or kuha lang tayo ng kuha. Pero ngayon, mas maging tayo, meticuloso at isa-isa nating silipin yung mga yung mga nilalagay, yung kakainin natin or ilalagay natin sa tiyan natin. Tandaan niyo po, pag healthy, okay yan sa katawan. Pag unhealthy, ginagawa mong basurahan yung katawan mo. Which is, pag naging basuran yung katawan mo, magiging problema mo yan in the future again. So, very important po yung mga nutritional food labels na yan. So, ayan po. Makikita nyo dyan sa example na yan, no? Light. Talaga bang light ang pagkakaano ng butter? Pero i-compare rin natin doon sa ibang mga products. So nakalagay dyan 50% less fat, 48 fewer calories than butter. Pero magugulat ka na lang, mamaya mataas pa rin siya sa calories. But still, much better siya doon naman sa regular butter. So yan yung mga unti-unti nating silipin po. So yan, isa pang kailangan natin about nutritional food labels, yung serving size. Iba po yung serving size sa portion size. Kunwari, bumili po tayo ng isang maliit na chichirya sa tindahan. Yung chichirya na yan, usually nakalagay doon, serves 2 or serves 3. Pero ang totoo po, tayo lang po talaga ang ubos nun. So, nakalagay doon, calories niya, let's say 150 calories per serving. Dahil kasi for 3 yun, so naka 450 calories ka kagad. Yun po yung silip-silipin po natin. Ayan po yung tinutukoy ko. So dito po sa example na to, 2 servings po ang isang container niya, 220 calories per serving. Pero again, yun po yung serving size. Pero ang totoo, ang kinakain natin yung buong lahat yan. So, technically, 2 servings ang kinain natin for 40 calories. So, be mindful po tayo doon sa serving size as well. Tapos, na-influensyahan rin po tayo ng kung ano-ano. Actually, dyan yung iisa-isay natin. Yung mga friends natin, syempre yung pamilya natin, kung ano yung sasabihin nun, makikinig ka kadalasan. But then again, kaya nga, based doon sa previous na topic, sinabi yung 70%, usually sinusundan natin yung mga families and relatives sa kinakain natin. Kaya usually kung ano yung kinakain nila, yun din kinakain mo. Pag ganun po ang mangyayari, kung unhealthy yung kinakain nila, malamang may sakit ka rin. Pero again, kaya mo pong baguhin yan dahil kasi 70% po behavior po ang nagde-decide. Tayo po, in other words, yung personal decision po natin. Yan, nakaka-influence rin po yung mga sinasabi ng mga healthcare experts, mga dietitians. Tapos, of course, nagsulputan na yung mga yung mga TikTok, mga YouTube.
So nakikinig tayo sa mga vloggers at kung ano-ano. Tandaan po natin yung mga vloggers na yan, may pinopromote na kung ano-anong products, binabayaran po sila para sabihin, let's say, etong product na to healthy. Kaya doble po tayo, doble ingat, alamin talaga natin kung talaga bang healthy yung mga yan. Tapos, of course, magbasa-basa rin tayo ng mga kung ano-anong article. Tingnan po natin kung anong article nanggaling yon. Mamaya kung saan-saan, basa ka ng basa, maganda. Yun pala, tabloid po pala yung pinanggalingan ng article. Mamili po tayo ng mga matitinong health and nutrition articles such as yung iamherbalifenutrition.com. Magtanong po kayo sa mga ating mga coaches, sa aming mga coaches. Tutulungan po namin kayo para mamili ng mga magagandang articles na pwede niyong basahin. Or etong Virtual Nutrition Club every morning. Tinutulungan po namin. Kaya nga po namin ginagawa to para makapag-share ng mga proper or mga dapat na ginagawa in terms of our health. Ayun po. So, ngayon naman po, recommendation pa po, trade up. Ano po bang ibig sabihin ng trade up? So, kunwari, mahilig ka sa potato chips. Alam naman natin unhealthy yung potato chips. But hindi na lang natin palitan ng medyo mas healthy ng konti kumpara sa potato chips. Mag-popcorn na lang po kayo. Yun po yung gawin natin. Tapos, dito naman, prioritizing your calories. Yung marami pong mga pagkain na medyo empty calories po. Or in other words, ganito na lang po. Walang masyado nutrition po laman. So imbes na yung again gawin nating example yung yung potato chips na medyo mataas sa fats, mag-ano na lang po tayo. Let's say mag-isang pirasong prutas na lang po tayo which is healthier. Busog ka pa. Tapos ayan, go natural, balik po tayo doon sa sinabi ko. Again, mga processed foods, usually mga nabibili sa supermarkets, meron po yung mga preservatives. Yung mga preservatives and additives na yan, tandaan nyo, pag kinain nyo yun, nasa loob ng katawan ninyo. And again, pag nasa loob ng katawan nyo, eventually yan ang magiging problema ng katawan ninyo. Wala pa po dyan yung hindi pa po natin pinag-uusapan yung mga unhealthy na fats na nanggagaling doon mismo doon sa pagkain na preserve. So, pag-isipan po nating mabuti. So, more on natural foods po tayo. So, mas maganda yung kung kaya nyo mamalengke araw-araw or iutos sa sa kamag-anak mamalengke araw-araw, doon po tayo sa fresh na pagkain. And of course, mag-decide rin tayo ahead of time. Dahil kasi usually pag hindi po tayo nagde-decide ahead of time, ang tendency natin ay sige, kung ano na lang yung mabilis, bibili na lang tayong processed food. Yun nga, yung mga tosino or worse, mag-aano tayo, magpapadeliver na lang tayo sa isang fast food. So alam naman po natin pag fast food napaka-unhealthy po. So bakit po pa ba tayo bibili ng kung ano-ano? Speaking of yung mga fast food na yan, ito po yung fastest of them all. So magtitimpla lang po tayo ng isang F1 shake natin. Ayun po, kumpleto mo na yung nutrition na kailangan mo. Tapos ang bilis-bilis pa timplahin. Kumuha ka lang ng kutsara, ng baso, lagyan mo ng 2 scoop, kalog-kalog lang, inom, diretso. Ayun, healthy ka pa. So, ayan, makikita niyo naman po, branded po tayo, super brands po dito sa Pilipinas. So, pag super brand po, ibig sabihin napakaganda po ng product. And of course, number 1 po tayo sa mundo sa mga larangang ito, sa meal replacement and protein supplements combined, weight management and well-being, at saka sa active and lifestyle nutrition. So again, it all boils down to our choices. And we coaches are here to guide you with those particular choices. So thank you very much. Back to you, Coach Emmer.